Hello mga lalabs, mga vayots. Good morning. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabisan man sulok ng mundo. Mega love shoutout. Lalo na po sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share mga lalabs, mga vayots. So dito po tayo ngayon sa sinabi ni Harry Roque o dating spokesperson ni Pangulong Duterte, ay magdideklara na ba daw si Pangulong Bongbong Marcos ng martial law? Patay tayo dyan. Pakinggan po natin si Harry Roque. Nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero sila ba'y tumulong? Pero pinagbintang yan ngayon ng mga bangag na mga vloggers, yung ECDC, yung Attack Collect, Defend Collect na vlogger ng Marcos, sa Duterte. Dahil lalo na Trillanes nagsabi, na bininta daw ni Duterte yung Pilipinas sa China. Pero wala naman siyang pinakitang resibo. Siya nga itong 16 times pabalik-balik si Trillanes doon sa China. Sinita diba ni ni Enrile doon sa Senate dati, nung Senate President pa si Enrile. Tinanong si Trillanes doon bakit pabalik-balik ka sa China 16 times, hindi ka nagpaalam sa akin o hindi ka nagpaalam sa Senado? Anong sagot ni Trillanes doon? Hindi ko kailangan magpaalam sa Senado dahil pinahintulutan ako ni Pinoy. O ngayon, ang sinisi, bininta daw ni Duterte. Si Duterte daw ang traidor sa Pilipinas. Sa atin, hindi. Kasi alam nyo naman, ang China, ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag sila'y nagkagera, can you imagine, lahat ng assets ng isa't isa, frozen. Suicide para sa kanilang dalawa na maggirahan. Baka nais ng Amerika girahin ang China para hindi na sila magbayad ng kanilang mga trillions of dollars na utang sa China. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Ulul, charot, dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan, noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na yun, ang sinasabi nila, hindi sila kumakampi sa agawang teritoryo. Pero ngayon, ang linya nila, kakampi na kami dahil kinakailangan ma-promote ang freedom of the high seas. Pero come on, sa totoo lang po, una-una, hindi naman sila pwede makipaggera sa Amerika na walang congressional approval. Correct. So miski may obligasyon sila na rumesbak sa atin, kung hindi naman sila payagan ng Kongreso, hindi mangyayari yon. At kung ang kasaysayan ng susundin natin sa Ukraine, hindi sila nagpadala ng sundalo. Nagpadala sila ng armas pero hinayaan nilang mamatay ang mga Ukrainians para sa kanila. At tingin ko, yan ang mangyayari. Nako. Hindi sila sasaklolo sa atin, hindi sila magpapadala ng sundalo at mga warships nila, pero bibigyan nila tayo ng mga armas para lumaban ang mga Pilipino. Wika nga ng isang observer, America will fight China until the last Filipino. Pero hindi sila magpapakamatay para sa atin. Gagamitin nila mga Pilipino para labanan ang China. Popondohan nila tayo yung gera nila, pero gaya na nangyari sa Ukraine, pag masyado ng mahal ng gera, iiwan tayo sa ere. Nangyari po yan sa Ukraine. Yung sabihin na ako'y anti-American lang. Yan po ang karanasan ng Ukraine. Napaka-stricto ngayon ng saligang batas. Dalawa lang ang pwedeng maging dahilan sa deklarasyon ng martial law. Panulusob ng isang dayuhang bansa at himagsikan sa Pilipinas. Well, ang himagsikan naman, halos namatay na o patay na yung CPP-NPA, kaya nga hindi na dapat makapag-peace talks. So ngayong ginamit ni PBBM yung salitang annexation, ang ibig sabihin yun, linulusob na ng China ang Pilipinas, inaangkin at ating teritoryo, meron ng invasion at
dahilan na para mag-deklara ng martial law. Ayun. At dahil nga ang ginagawa nila, dinidim Ayun, wise move ni PBBM. Kala niya no, hindi mahalata ng taong bayan. Bongbong Marcos, kung sino yung advisor mo, jumbagin mo na. Hindi papayag ang taong bayan na bumoto sa'yo na magdeklara ka ng martial law. Kaming taong bayan na bumoto sa'yo, PBBM, ang magpatalsik din sa iyo dahil ikaw ay binigyan lang namin ng pagkakataon na i-correct ang lahat ng pambababoy ng mga dilawan, mapa-internasyon, mapalokal sa Pilipinas at internasyonal. Binababoy kayo, Bongbong Marcos. Binigyan ka namin, taong bayan, ng pagkakataon na i-correct mo ang mga paratang sa inyo, patunayan mong hindi totoo. Pero anong ginawa mo ngayon pinatunayan mo lang na lahat pala ng paratang ng mga dilawan ng Liberal Party ay totoo dahil ginagawa mo Immunize nila yung lahat ng mga nagsasabing wala tayong interes para makipagkaibigan sa ating kapitbahay na pangalawang pinakamalakas na ekonomiya at kinakailangan makinabang tayo sa pag-unlad ng China. Tinatawag nila ako Harimau, sinasabi nila Taksil. Ang ibig sabihin yan, sino ngayong Pilipino ang tututol sa deklarasyon ng martial law kapag sinabi ni Presidente Marcos na linulusob na ang Pilipinas at ina-annex na ang teritoryo ng Pilipinas? Yan ay classic invasion, dahilan para mag-martial law. Ayun. At mukhang mauulit muli ang kasaysayan na dinaanan natin under Marcos Sr. Tingin ko, itong martial law, plan B nila kung hindi nila maiusad yung charter change sa pamamagitan ng bribery initiative. Kung hindi nila matatanggal ang Senado at kung hindi nila mapapatagal ang termino ng lahat ng nanunungkulan ngayon sa pamamagitan ng charter change, gagawin nila yan sa martial law. Babaliwalain nila ang 1987 Constitution, wala mo ng saligang batas, magkakaroon ng panibagong freedom. Hindi din papayag ang mga senador na mawala na sila. Constitution na one page, mananatili sila sa pwesto hanggang gusto nila. Ikukulong nila ang lahat ng kanilang mga kalaban, ipasasara ang mga media establishments, hindi lang ang SMNI, kaya kayo GMA, Bulletin, Inquirer, The Star, tandaan ninyong sinasabi ko, kung nagawa nilang ipasara yung kaisa-isahang media outfit na sumuporta sa kanila ng eleksyon, anong gagawin nila sa inyong mga naging... Hindi naman yan sila masara dahil hihimod po yan si Philippine Star, si Bulletin, si GMA7, si TV5. Hihimod yan sa puwet ng gobyerno ngayon ni Marcos Demonyor. Ang kalaban niya ng eleksyon. Huwag kayong maniwala na kayo ay safe. Pag nag-martial law, lahat kayo sarado. Dahil kalaban ng diktadura ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Mark my word, matuto na kayo sa kasaysayan. So bakit sa tingin ko magdedeklara si PBBM? Kasi nga po, yung binitawan niyang salita na China will annex our territory, yan po ang tinutukoy niya, invasion na basehan para magdeklara ng martial law, mawala ang demokrasya, mawala ng bisa sa saligang batas, pwedeng supilin ang karapatan ng malayang pananalita, yung peaceful assembly, at dahilan para magpasasa na naman siya sa posisyon gaya ng ginawa ng kanyang ama. Agree or disagree? Tingnan natin ang feedback.